ang istoryang ating mapakikinggan ay hindi angkop sa mga batang tagapakinig, sapagkat ito ay naglalaman ng mga sensitibong linya na hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Ang ibang parte ng istorya ay naglalaman ng mga mararahas na salita at bayolenteng pag-uugali ng karakter. Kaya ang patnubay ng nakatatanda ay kailangan. Nakikipag-usap ako ng maayos sa'yo. Kaya wag mong ilabas ang demonyong natutulog sa loob ko. Well, madali akong kausap. Pwede ko namang ipawalang bisa ang gayumang ginamit ko sa kanya. Pero gusto ko may kapalit. Anong kapalit? Bakit ba hindi umaepekto sa'yo, Lisette, ang ginagawa ko? Bakit hindi kita mapasukan? Isa ka rin demonyo katulad ko? Sa henerasyon natin ngayon ay iilan na lang ang magpipinsan na magkakasundo. Ngunit may iilan pa rin na malalapit. Kagaya na lang nina Liz, Nico at May. Pero kagaya ng ibang pamilya ay may mga bagay din silang hindi pinagkakasunduan. Hindi pagkakasundo ang magdudulot ng lamat sa kanilang samahan at pamilya. Bagay na bago para kay Liz na lumaki sa mapagmahal na pamilya. Ngunit nang dumating sa buhay ng kanyang pinsan na si May, ang isang lalaki, ay nagbago na ang lahat sa pagitan nila. Lumayo ang loob nito sa kanilang lahat. Kaaway na ang tingin nito sa kanyang pamilya na kontra sa relasyon niya sa lalaki. Pero yun ba talaga ang dahilan ng lamat? Paano kung may sangkot palang itim na mahika? May magagawa pa bang solusyon si Liz sa nangyayari sa kanyang pinsan? Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang istorya ng tatlong magpipinsan na nagkalayo dahil sa pagkontra ng isa sa babaerong tamad na lalaking pumasok sa buhay at pamilya nila. Ay! Ate Lisette! Finally dumating ka na! Grabe! Namiss kita! Naku naman, parang last year lang nakapag-vacation kayo sa amin. Oh, nasan nga pala si Lola Ime? Hay nako te, nakatulog na sa paghihintay sa'yo. Bakit ka nga po ba hinapon? Di ba dapat nandito ka na kanina pang alauna? Ay, napaka-traffic. Mabuti na lang talaga at malapit dito sa bahay niyo ang papasukan. Kung hindi, baka araw-araw akong hagardus. Paniguradong pagod ka, ate. Wait, at iinit ko lang ang bulalo. Paborito ko yan ah. Aba, mukhang pinaghandaan niyo talaga ang pagdating ko ah. Siyempre naman. And by the way, ako ang nagluto. Kaya paniguradong napakasarap. Ang OA mo, Bal? Ang sarap pa ng kanilang tawa ng magpipinsan sapagkat ilang buwan din silang hindi nagkita-kita. Madalang ding makasagot sa group chat nila si Lisette, lalo na nang maging abala ito sa pag-aasikaso ng kanyang mga dokumento. Kaya naman hindi mapigilan ng mga ito ang magharutan habang nag-aasaran. Nahinto lang yun nang biglang may dumating na isang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Rick? Mag-usap tayo. Hindi pwede ang sinabi mo lang na ayaw mo na. Ate Lisette, samahan mo muna akong bumili ng soft drinks. Ang init dito eh. Parang sa impyerno. Ayos lang ba na iwan natin si May? Ayos lang po. Huwag ka mag-alala ate. Kayang-kaya ko to. Aangal pa sana si Lisette, pero hinila na siya palabas ni Nico. Nang makalabas na sila ay kumapit pa ito sa kanyang braso at kumakanta-kanta pa habang naglalakad sila papuntang tindahan. Malapit lang naman yun, kaya kaagad din nilang narating. Pagdating sa tindahan, ay sinabi ng tindera na nakita daw nito ang ex-boyfriend ni May. May mga sinabi pa ito na mayabang at baka manggulo sa kanila ang lalaki. Kaya naman napataas ang kilay ni Lisette at tiningnan na may pagtatanong sa mga mata si Nico. Bakit? Bayolente bang lalaki? Si Rick?
Ay nako ate, ilang beses na niyang niloko si Kambal. At kapag nakikipaghiwalay, pinipilit si May na makipagbalikan. Hopefully, hindi niya nabalikan. Grabe ang stress ay binibigay ng kumag na yon. Ganun ba? Aaminin ko, mabigat talaga ang loob ko kay Rick. Hindi lang dahil sa niloko niya noon si May. Pero, ewan ko ba? Pag nakikita ko siya, kahit noon pa, inis na inis ako. Maybe because of his aura. Parang mayabang kasi ang dating niya at parang walang plano sa buhay. Pero ayoko naman siyang husgahan. Mas worse pa siya ate. Pakiramdam ko nga, para akong kinikilabutan sa tuwing tumitingin siya. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng bracelet charm para hindi ka maka-attract ng negative energy. Ha? Bracelet charm? Parang napanood ko nga sa Blue Up na maganda yun to attract wealth, prosperity, and luck. Iba-ibang charms yon. May kasamang gemstone na ibibigay ko sa'yo. May basbas yon, kaya paniguradong epektibo. Nice! Dapat si Kambal din. Mukhang kailangan niya yun. Naka-attract kasi siya ng kupal. Natatawa na lang si Lizette sa sinabi ng kanyang pinsan na si Nico. Nang maiabot na sa kanila ang soft drinks na kanilang binili, ay sabay silang naglakad pa uwi. Pagdating sa bahay ay inabutan nilang nagsisisigaw si May, kaya naman nataranta ang dalawa. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Sobrang mahal mo ko eh. At alam ko, babalik ka rin sa akin. Ang kapal ng mukha mo! Anong palagay mo sa sarili mo? Ginto? Sira ulo ka! Hindi ka kawalan sa akin, no? Kayang-kaya kitang palitan kahit 10 pa! Huh, ang kapal! Lumayas ka na nga dito! Maayos ang buhay ko nang mawala ka! Kaya wag mo na akong guluhin pa! Papasok na sana sa loob ng bahay ang dalawa nang masalubong na nila si Rick na nakangisi pa. Inirapan lang ni Nico ang lalaki, habang si Lizette ay tinitigan ng mabuti ang lalaking papalayo na. Hindi mawari ng dalaga kung bakit nang titigan niya ito ay parang bumigat ang kanyang ulo. Nahihirapan din siyang huminga. Pero habang tumatagal na tinititigan niya ang lalaki, ay bigla siyang may naaninag na itim na aninong nakabalot kay Rick. Nabalik lang siya sa wisyo nang hilahin na naman siya ni Nico papasok habang nagtatatalak. Naku naman ate, ang init-init nagbibilad ka sa arawan. Naku, baka masira ang maganda mong skin. Kain na tayo, ate. Buti naalala ko na ininit ni Kambal yung ulam. Sige, pero mauna na kayo. May kukunin lang ako sa bag ko. Tumalima naman ang Kambal. Sinandukan na rin ng mga ito ng kanin at ulam si Lizette. Habang ang dalagang nagpaiwan naman sa sala ay kumuha ng magkaibang kulay ng bracelet sa kanyang bag. Isang may iba't ibang kulay na beads at gems at isang purong gem na kulay kahoy. Nang makuha na niya yon ay sumunod na siya sa komedor. Pagdating doon ay inabutan niyang nagsasali ng coke sa mga basong may yelo si May at may bit-bit namang malaking mangkok si Nico. Oh, pasalubong ko. Itong may 4 na kulay kay Nico. Ito namang puro gemstone na kulay brown sa'yo, May. Wow! It's so pretty! Like me! Salamat, ate. The best ka talaga. Alam na alam mo po ang mga gusto namin. Huwag na ninyo akong bulahin. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Yun nga ang kanilang ginawa. Nang matapos na silang kumain, ay magkakasama silang nanood ng horror movies na lagi nilang ginagawa kahit noon pa man. Bawat may iihi sa kanila ay sumisilip sila sa kwarto ni Lola Ime. Napansin kasi ni Lizette na hindi pa ito lumalabas. Ngunit pinaliwanag naman ni Nico na ganun talaga si Lola Ime dahil madalas gising ito ng madaling araw at nananahi. Nagkibit balikat lang ang dalaga at ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa. Naabutan pa nga sila ng tatay ng Kambal
Ngunit imbes na pagsabihan sila dahil wala pang nakapagsasaing, ay natawa pa ito. Nako, mukhang hindi niyo talaga pinagpahinga ang ate niyo ah. Papa? Hala, hindi pa ako nakakapagsaing. Ayos lang yun anak, magsalang ka na lang. Ay, 6:00 pa lang po ah. Napaaga po yata kayo ng uwi ngayon. Binilisan ko talaga ang pag-uwi at alam kong darating ang panganay ko. At dahil dyan, binilhan ko kayo ng ice cream na makakain nyo mamaya. Paniguradong bago kayo matulog, manonood na naman kayo ng mga nakakatakot. Salamat, Papa Jonas. Hindi bali po, hindi po kami masyado magpapagabi sa panonood at first day ko po bukas sa Alabang. Sige anak, basta wala nang lalabas mamaya ha. Of course, Pudra Bells. Good girls po kami. Napapailing na natatawa na lang si Jonas sa sinabi ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki na may puso naman ng isang babae. Magkaganon pa man ay tanggap niya yon at hindi kailanman kinuwestiyon ang Diyos sa ibinigay sa kanya. Para kay Jonas, biyaya sa kanya ang kambal. Kaya kahit ano pang sabihin ng iba sa anak niyang si Nico ay hindi niya yon pinapansin. Ang mahalaga sa kanya ay mabuhay niya at maibigay niya ang pangangailangan ng mga ito. Kahit pa nga sabihing nasa wastong edad na ang mga anak niya. Siguro naman, ngayon nandito na si Ate Lisette niyo, ay ma-inspire kayo sa kung ano ang gusto niyo para sa future niyo. Of course! Pero, Papa, kung magtatrabaho po ako, paano na po si Lola Ime? Eh anong ginagawa ko? Pwedeng ako na muna ang tumingin kay Lola. Tapos, pasahurin mo na lang ako. Ang sabi mo, wala talagang tatanggap sa'yo. Kaya ako na lang. Basagulera ka kasi? Maldits! Aba, kasalanan ko ba kung hindi nila kayang tiisin ang ugali ko? Tama na nga yan. Baka mamaya, kayo pa ang magkapikunan. Natahimik naman ang mga ito. Napapangiti na lang si Jonas habang pinagmamasdan ang pamangkin at kambal na anak. Ang anak niyang si Nico ay piniling umextra lang sa paggugupit kahit nakapagtapos ito ng computer secretarial. Dahil na rin sa ito ang nag-aasikaso kay Lola Ime. Habang si May naman ay nahihirapang makakuha ng trabaho dahil na rin laging napapaaway. Nakatapos naman ang dalaga niya sa culinary. Kaso, natenga lang sa bahay. Sinubukan niya itong kausapin kung nais na lang sanang magtinda ng mga lutong ulam. Pero sa umpisa lang ito at hindi na umulit si May. Nasa ganong pag-iisip siya nang tapikin siya ng kanyang pamangkin. Huwag ka pong mag-alala, Papa Jonas. Titignan ko po kung may bakanteng trabaho sa papasukan ko. Mukhang kakayanin naman po ni Nico. Sige anak, salamat. Magpapalit lang ako. At pagkaluto ng kanin, ay kumain na tayo. Bumili nga pala ako ng lechong manok. Lumipas pa ang mga oras. Oras na sana para matulog sila. Nakahiga na sa kanyang kama ang dalaga nang makarinig ng pagkatok si Lisette sa kwartong ginagamit niya. Solo lang niya ang kwartong yun. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Lola Ime. May hawak itong blouse na alam niyang ito ang nagtahi. Inabot yon sa kanya at saka siya niyakap ng mahigpit. Dahil pipi ito ay alam ng dalaga na yon ang tanda ng pagmamahal ng kanyang Lola Ime. Nang yakapin siya ng matanda, ay doon lang niya nakita ang pinsang hinihingal. Nasa likod ito at nakahawak pa sa kanyang bewang. Maraming salamat po sa blouse na to, Lola Ime. Isusuot ko po to bukas sa first day work ko. My gosh, Lola Ime! Tinakot mo ako. Umihi lang ako sandali. Bigla ka na lang nawala. Akala ko lumabas ka na naman. Ha? Bakit? Lumalabas sa madaling araw si Lola Ime?
Hay naku ate, kung alam mo lang, kinuhanan ko lang siya ng makakain sa kusina. Pagbalik ko, walay na. Umiska po at nagpunta sa tindahan. Mabuti na lang at friendship ko ang bantay ng madaling araw na yon. Kaya na-message niya ako kaagad. May sasabihin pa sana si Lizette. Pero bigla na lang hinampas ng mahina ni Lola Ime si Nico ng isang damit na hawak pa nito. Natawa naman ang dalaga sa overreaction ng kanyang pinsan na akala mo ay talagang nasaktan. Umirap naman ang matanda at saka pinatong sa mukha ni Nico ang isang damit na katulad din ng tela nang ibinigay kay Lizette. Nang makita yon ng binatang may pusong babae, ay nagtatalo nito sa tuwa. Ay! Kabog! Crop top para sa maganda at sexy niyang apo? Ay! I love it! Salamat Lola Ime! I love you! Iiling-iling na lumayo si Lola Ime at dumiretso sa kanyang makina upang gumawa pa ng ibang tatahiin. Kaagad namang sumunod si Nico sa matanda. Si Lizette naman ay bumalik na sa kanyang higaan at natulog na. Kinabukasan ay maagang bumangon ng dalaga at naghanda ng almusal. Nang matapos na siyang maghanda ay naligo na siya at nag-ayos. Isinuot na rin niya ang blouse na tinahi ni Lola Ime. Sakto namang paglabas niya ng kwarto ay gising na rin ang lahat ng tao sa bahay maliban sa matanda na umaga na natulog. Good morning Pilipinas! Good morning to everyone! Ano ba naman yan, Bal? Ang aga-aga ang ingay-ingay mo. Kakabingi ka, ha? Ay, pasensya ka na. Puyat na puyat yarn. Kaloka. Tumigil na kayo. Ang mabuti pa, ipagtimpla niyo ako ng kape. Good morning! Ako rin, kape. Ako na magtitimpla. Nabigla naman si Nico sa inasta ng kanyang kakambal. Sapagkat sa tuwing mag-aalmusal sila ay hindi to kailanman nagpresenta na gumawa ng kape ng kanilang ama. Natatawa naman si Jonas sa ikinikilos ng kanyang anak na babae. Kilala niya ito. Kapag ganitong naglalambing ang anak ay may sasabihin nito o kaya ay may kailangan o hihilingin. Hindi na bago kay Jonas ang ganitong taktika ni May. Habang si Nico naman ay napakanta pa. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Ang ingay mo, Bal! Ang aga-aga nagtatawag ka ng masamang espiritu. Ano, jojowain mo na yung multo? Shut up! Magtimpla ka na lang ng kape dyan, Betty. Betty Boop? Hindi. Betty La Fea. Napuno naman ng tawanan ng buong bahay. Nakasimangot namang bumalik si May na may dalang isang tray na naglalaman ng 2 tasa ng kape at 2 tasa ng mainit na Milo. At para makaganti sa kakambal ay kunwaring matatapon niya ang Milo nito. Hindi naman siya nabigo dahil napatayo si Nico at nanlalaki ang mata. Devil! Tawa lang ng tawa ang tatlo sa reaksyon na yon ni Nico. Nang kumalma ito at napagtantong prank lang ang ginawa ng kakambal ay umupo na siya. Doon lang sila nagsimulang kumain. Nang matapos na silang kumain ay naunang umalis si Lizette dahil ayaw niyang maipit sa traffic. Kaya kahit 8:00 pa ang pasok niya ay umalis na siya ng 6:00. Dahil doon ay maaga siyang nakapasok sa trabaho. Bago pa mag 7:00 ay narating na niya ang opisina na kanyang papasukan. Pero tulad niya ay maaga ring pumapasok ang boss nila. Kaya kaagad siyang nakapasok sa loob. Pagpasok niya ay sinenyasan siya ng babaeng boss niya. Sinabi nito na ang tanging trabaho lang niya
ay maging executive assistant nito. Executive assistant? Pero secretary pong in-applyan ko. Mahinahon namang ipinaliwanag ng kanyang boss na binasa nito ang kanyang resume at ito lang ang pasok sa kriteria niya. Ipinaliwanag din nito na ang tanging gagawin niya lang ay gumawa ng report ng lahat ng kanyang negosyo. Ayon pa sa boss niya, siya lang ang pwedeng magpasa sa kanya ng final report na manggagaling sa accountant nito. May sarili po akong office? Tumango na lang si Lizette kahit pa nga processing pa rin sa utak niya ang mga sinabi ng kanyang boss. Nakasunod lang siya ng nakasunod sa babaeng negosyante. Nang papasok na ito sa kanyang opisina ay muli itong bumaling kay Lizette at itinuro ang katabing silid. Sinabi ng boss na doon daw mag-oopisina ang dalaga. Tumango lang ito at sinabi na purong paperworks lang ang kanyang gagawin. Natuwa naman si Lizette dahil sa pagkakaalam niya ay may 5 uri ng negosyo ang kanyang boss. Mahihirapan siyang puntahan isa-isa ang mga yon araw-araw para kunin ang report. Tapos i-encode pa niya bago i-finalize. Mabuti na lang at hindi na siya ang gagawa nun. At finalization lang ang kailangan niyang gawin. Kahit pa nga maraming paperworks yon, ay mas komportable siya sa ganun. Sinabi rin ng kanyang boss na weekly ang pasok ng report sa kanya, pero bi-monthly ang pasa niya ng report at salary computation ng mga staff. Sige po, gagalingan ko po sa trabaho. Ngumiti lang din ang kanyang boss bago ito pumasok sa kanyang sariling opisina. Nang makapasok na ang boss niya, ay nasasabik na rin siyang nagtungo sa silid na magiging opisina niya. Pagkabukas niya ng pinto ay namangha siya dahil malaki yun at tanaw pa ang Ayala Mall Garden. Nang lapitan niya ang kanyang magiging working station sa opisina, ay nakita niyang bukod sa desktop ay may laptop at iPad din doon na may kasama pang note. Binasa niya yon ng malakas. Sa aking bagong EA, ang lahat ng nasa lamesa mo ay maaari mong gamitin para sa trabaho. Ang laptop at iPad ay magagamit mo kung may mahahalagang dokumentong kailangan mong suriin. Maaari mo itong iuwi. Sana ay maging masaya ka sa kumpanya ko, Boss A. Ay, ang sweet naman ni Boss A. Ang swerte ko talaga. So, ngayon, ang kailangan kong gawin ay aralin ang report na ginawa last week. Yun nga ang ginawa ni Lizette. Buong araw ay inaral niya ang lahat ng report na pumasok nung nakaraang linggo. Ayon naman sa kanyang boss, ay yun ang kanyang gawin para hindi siya mahirapan. Ipinakilala rin siya sa lahat ng kailangan niyang kausapin at kontakin para sa weekly report na kakailanganin niya. Nagsabi pa si Boss A na every end of the week ay kailangan niyang isa-isang puntahan ang lahat ng negosyo para makausap ang mga head nun. Sinigurado naman ito na hindi siya mahihirapan dahil bilang executive assistant ay maaari niyang gamitin ang isa sa kanilang company car kung ito ay para sa trabaho. Nang sumapit na ang 5:00 ay inayos na niya ang kanyang mga gamit. Naisipan niyang dalhin pa uwi ang iPad para mas mabusisi ang mga files. Iuuwi ko na lang ang iPad. Kailangan bukas makapagsimula na akong mag-encode ng ibang report para hindi ako mahirapan sa finalization. Hindi ako matataranta pagdating ng pasahan. Tama, makauwi na nga. Baka mahirapan ako makasakay. Inayos na niya ang kanyang mga gamit. Pagkatapos nun ay lumabas na siya. Sa kanyang paglabas ay nakasabay naman niya si Boss A. Nagpaalam na siya rito. Ngunit bago pa man siya tumalikod, ay tinanong na siya ng babaeng amo kung gusto ba niyang sumabay.
Sinabi rin ito na malapit lang ang subdivision niya sa lugar ni Lizette. Paano po ninyo nalaman kung saan ako nakatira? Tatawa-tawa naman si Boss A na sinabi ang dahilan ng pagkakaalam nito ng kanyang tinitirhan. Ayon sa kanyang amo, dati palang mananahi sa pabrika ng kanyang mga magulang si Lola Ime. Kaya naman nang makita niya na isa ang matanda sa reference na ginamit ng dalaga, ay kaagad niyang tiningnan ang qualification nito. At dahil doon ay mas nabigyan niya ng nararapat na posisyon ang apo ng dating tauhan ng kanyang mga magulang. Wow! Grabing coincidence po. Sige po, Boss A. Makikisabay na lang po ako sa inyo. Sabay na umuwi ang dalawa. Habang nasa daan sila ay panay ang kwento ni Boss A ng kanyang mga negosyo. Ang una nitong ikinuwento ay ang tungkol sa beauty products nito. Sunod ay ang store nito sa Ayala Mall. Pagkatapos nun ay ang tubigan nito na may 2 branch. Tapos ang iba pa nitong negosyo. Natutuwa naman si Lizette dahil nakakuha siya ng ideya kung ano-anong klaseng negosyo ang kailangan niyang gawan ng report. Ilang minuto pa ang lumipas at narating na nila ang kanto kung saan nakatira si Lizette. Doon na lang siya nagpababa. Doon na lang po ako, Boss A. Maraming salamat po. Pagkababa niya ay hinintay muna niyang umalis ang kanyang boss bago siya naglakad papasok sa maliit na subdivision na kinatitirikan ng bahay ng kanyang Tito Jonas. Malapit lang naman yon kaya hindi na siya sumakay ng tricycle. Habang naglalakad siya ay nakita niya si May sa tindahan. Masayang nilapitan niya ito. May! Aba, mukhang hindi ka po naipit sa traffic ah. Oo, isinabay kasi ako na amo ko. Ibang way ang dinaanan niya kaya hindi na dumaan sa mga matatraffic na lugar. Ay, ang sosyal. Hinatid ng boss. Ay nako, ikaw talaga? Halika na nga't umuwi na tayo. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka naman bumibili. Nagpa-load lang po ako, ate. Di halika na pala. Sa araw-araw ay ganoon ang sistema ni Lizette. Magluluto ng almusal, maliligo, papasok, magtatrabaho, uuwi kasama ang boss at maglalakad. Ilang linggo na rin mula nang magsimula siyang magtrabaho, nakakuha na rin siya ng pauna niyang sahod. Nakapag-abot na rin siya ng share sa bahay. Ang hindi na lang niya nagagawa ay ang ipasyal ang kanyang mga pinsan. Kaya naman nang sumapit ang day off niya, ay dinala niya ang mga ito sa mall para manood ng sine. Masayang masaya naman ang kambal. Pagkatapos ng kanilang pinanood ay kumain sila sa isang Korean restaurant na matagal nang ibinibida ni Nico. Hindi ka magsisisi dito, ate. Bukod sa marami ang serving nila, sulit sarap ang mga foods. OA ka na naman. Tsaka mo? Umorder na lang tayo. Nagugutom ako lalo sa pagtatalo niyo eh. Yun nga ang ginawa ng dalawa. Nang makapag-order na sila ay masaya pang nagkukwentuhan ng tatlo nang biglang mag-ring ang cellphone ni May. Sinilip nito ang aparato bago nagpaalam sa dalawa na sasagutin lang yon sa labas ng resto. Napataas naman ang kilay si Nico at nagkomento pa. Pero hindi na narinig yon ni May sapagkat nagmamadali na itong lumabas. I smell something fishy. Baka hindi ka nag-toothbrush. Nag-brush kaya ako, te. Pero alam mo, feeling ko kaya lumayo yun dahil ang tumawag ay walang iba kung hindi si Kupalogs. Ikaw talaga? Tamang hinala. Malay mo naman bago. Musang ka rin eh. Well, nasa dugo natin pagiging chismosa. Basta, totoo lang ang sinasabi. Nasa ganong usapan ang magpinsan na sina Nico at Lizette nang dumating ang kanilang order na pagkain. Habang si May ay hindi pa rin bumabalik sa loob.
Plano pa sana ng dalaga na hintayin ito, pero nanguna na si Nico sa pagkain. Kumain ka na, te. Mamumuti ang mga mata mo kung hihintayin mo yon. Baka abutin pa ng Pasko ang babaita na yon. Ikaw talaga, masyado kang harsh sa kakambal mo. Siya na nga lang kamukha mo lagi mo pang inaaway. Di ba, ang laging bilin ko sa inyo, kayo ang magkakampi? Alam ko naman yun, te. Minsan lang talaga, ang sarap batukan ng kambal ko na yan sa sobrang katanghan. Pero, masarap talaga ang foods. Natatawa na lang si Lizette sa kanyang pinsan. Kumain na lang din siya at inenjoy ang pagkain. Ilang sandali pa ay dumating na rin si May. Makikita sa mga mata ng dalaga na galing ito sa pag-iyak. Hindi na lang sana pupunahin yon ni Lizette, pero prangka talaga si Nico. Si Rick na naman ang tumawag sa'yo. Ano na naman ba ang kailangan ng kupal na yon? Pinaiyak ka pa talaga, ha? Ito naman, hindi naman si Rick ang iniiyak ko kundi yung sinabi niya. Tinakot ka na naman niya? At nagpapatakot ka na naman? Wait! What? Tinatakot ka niya? May, kilala kita. Palaban ka at hindi ka madaling sindakin. Ano bang sinasabi ng lalaking yon? Papatayin daw niya ako at guguluhin ang buhay ng buong pamilya ko, ate. Wala akong future sa kanya. Pero natatakot ako para kila Papa. Di wag mong balikan. Hindi ka naman nag-iisa. Ano pa at tinawag tayong pamilya kung hahayaan namin saktan ka ng demonyo na yon? Tama si Nico, May. Mas gugustuhin namin protektahan ka kaysa malulunod ka sa apoy. Tama po kayo. Hindi ko alam kung bakit napaka-emosyonal ko nito mga nakaraang araw. Pero hindi ako to Hindi naman ako iyakin. Si Nico yun. Promise mo sa amin na mas uunahin mo ang sarili mo at hindi ka magpapadala sa pananakot ni Rick. Promise. Good! Kaya punasan mo na yung luha mo at baka umalat na ang pagkain sa kaiiyak mo. Nagpahid si May ng kanyang mga luha at sabay-sabay silang kumain. Nang matapos na silang kumain ay nagtungo naman sila sa bread talk at bumili ng cheese bread para may pang-almusal sila kinabukasan. Pagkatapos nun ay bumili naman sila ng mga Bavarian donuts na paborito ni Lola Ime. Nang makabili na ay saka lang sila umuwi. Sakay ng taxi ay panay ang kulitan ng tatlo. Nag-aasaran at nagpaplano ng outing para sa darating na kaarawan ng kambal. Baka naman gusto niyo pa ng may clown. Bata lang ang peg? Hindi ba pwedeng poging umaalon-alon na lang? Yak, kadiri ka talaga. Kung mag-out of town na lang tayo. 3 days and 2 nights sa Tagaytay, tapos tayong pamilya lang. Ay, bet ko yan. Ay, ako rin. Tapos tanaw na tanaw natin ang Taal with a lot of foods. Gurabels na yan. Sige, kakausapin ko si Tito para makapag-book na ako ng tutuluyan natin. Ang alam ko, maraming transient house sa Highland. Kahit pinag-uusapan pa lang nila ay nasasabik na ang tatlo. Hindi lang dahil makakapunta sila sa Tagaytay, kundi magkakasama pa sila. Tapos, sasakay tayo ng Ferris wheel with viewing the night light of Tagaytay. Ay, ang saya-saya, no? Nagtatawanan pa sila nang biglang huminto ang taxi na kanilang sinasakyan. Doon lang nila napagtanto na nakarating na pala sila sa bahay. Kaya naman nagbayad na si Lizette bago sila bumabang tatlo. Pagkababa nila ay sakto namang dumating si Rick. Biglang nagbago ang mood ng tatlo. Kumapit sa braso ni Lizette si May na hinawakan naman ang isang kamay niya. Habang si Nico ay nakapamewang pa at nakataas ang kilay. At ano na naman ang ginagawa mo dito? Manggugulo ka na naman? Gusto mo bang ipablatter kita? Ano bang pakialam mo? Hoy bakla,
Huwag kang magtapag-tapangan ha. Baka pag napikon ako sa'yo, lumod ka. Yak! Kadiri! Anong tingin mo sa sarili mo? Gold? Ay, kadiri talaga. Hayaan niyo na siya. Pumasok na lang tayo. Mabuti pa ate nyo, mabait. Saan ba nagmana ang bakulaw na kakambal mo, May? Tumigil ka na, Rick. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Kunin mo na lang itong binili kong brownies para makaalis na ako. May pagdadalawang isip man ay kinuha na lang yun ni May para umalis na ang lalaki. Nang makuha na ng dalaga ang iniaabot ng kanyang ex-boyfriend, ay umalis na rin ang lalaki. Pagkaalis nito ay sakalang pumasok ang tatlong magpipinsan. Pagpasok nila ay inabutan nilang nagtatahi si Lola Ime. Habang si Jonas naman na ama ng kambal ay nakatulog na habang nakaupo sa tumba-tumba. Inabot lang nila ang kanilang pasalubong sa matandang nananahi bago ginising ang pobreng ama para makalipat na ito sa kanyang silid. Pa, lipat ka na po sa kwarto mo. Ako na pong bahalang magbantay kay Lola. Oh, nandyan na pala kayo. O sige, kayo nang bahala kay nanay ha. Yes, Papa. Sige na, kung nagugutom kayo, nasa rep ang tirang ulam. Initin nyo na lang. Sige po, Papa Jonas. Nang makaalis na si Jonas, ay pumunta si Lizette sa kusina at ibinaba sa lamesa ang kanilang binili na tinapay. Pagkababa nun ay bumalik siya sa sala. Inabutan niya si Nico na pinapakain si Lola Ime ng donut. Habang si May naman ay nakaupo sa mahabang sofa habang kinakain ang brownies na bigay ni Rick. Nang mapansin siya ng kambal ay sinabihan na rin siyang magpahinga ng mga ito. Pahinga ka na rin ate. May pasok ka pa bukas. Oo nga po. Ay, siya nga po pala. Salamat sa date ha. The best ate in the world ka po talaga. Nambola pa kayo? Sige na. Ay, pahinga na rin ako. Nakakapagod din pala ang manood ng sine. Good night, kambal. Good night ate. Good night po. Simula ng araw na yon ay naging maayos naman ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Mas lalo ring humigpit ang bigkis ng tatlo. Ngunit ang akala nilang tuloy-tuloy ng saya ay may katapusan din pala. Dahil isang araw ng linggo ay bigla na lang dumating si Rick na may daladalang bag. Labis ang naging pagkalito ni Nico at Lizette. Lalo na nang salubungin ito ng mahigpit na yakap ni May. Wait! Ano to? May! Akala ko ba nagising ka na? Mahal namin ang isa't isa. Kaya sana naman hayaan niyo na lang ako. Eh bakit may dalang bag yan? Magtatahanan kayo? May, huwag naman ganito. Hindi kami magtatanan. Dahil dito na siya titira. Magsasama na kami. Nababaliw ka na ba? Alam ba ni Papa ang kabubuhan mo? Mahiya ka naman! At ikaw naman lalaki, ang tigas din talaga ng mukha mo, no? Anong pang-uto na naman ang sinabi mo sa kapatid ko? Ako? Eh ang kapatid mo nga nagmamakaawa sa akin para makipagbalikan eh. Ano bang problema mo, Nico? Bakit ba ayaw mo ako maging masaya? Si Rick ang buhay ko. Isa pa, buntis ako ngayon at siya ang ama. Parehas na nagulat sina Lizette at Nico. Wala sa loob na napatitig si Lizette sa mga mata ni May. Sa kanyang paningin ay nagpurong itim ang mata ng pinsang babae. May kakaiba ring aura na bumabalot dito. Pero nabaling ang atensyon niya sa kanyang tiyuhin na bigla na lang sinuntok si Rick. Hayop ka? Ang kapal ng mukha mong buntisin ang anak ko. Paano mo siya bubuhayin? Anong ipapakain mo sa anak ko at magiging apo ko? Daliri mo? Pa, wag! Huwag mo pong saktan si Rick. Nagmamahalan po kami. Parang awa niyo na. Nagulat man sina Nico at Lizette ay pilit nilang inaawat si Jonas.
habang si May naman ay nakaharang kay Rick para hindi ito masaktan ng ama. Dala ng galit na nararamdaman ay nagsisigaw si Jonas. Dahil kilala ng dalawa ang Ginoo, ay inilayo nila ito at dinala na muna sa kwarto. Pilit na pinakakalma sa takot na baka pati ang anak nitong babae ay mapagbuhatan ng kamay na kahit kailan ay hindi pa nito natikman. Habang ang naiwang si May kasama si Rick ay iyak lang ng iyak. Pa, ang puso mo. Baka atakihin ka. Nagkulang ba ako sa inyo? Bakit ganito? Masama ba akong ama? Pinilit ko namang ibigay lahat ng gusto at kailangan nyo. Kasalanan ko rin siguro. Dahil panay ako trabaho. Nawalan na ako ng oras sa inyo. Hindi ko pa kayo nabigyan ng buong pamilya. Papa Jonas, huwag ka pong magsalita ng ganyan. Pa, wala po kayong kasalanan at pagkukulang. May sayad lang talagang kakambal ko. Pero kahit kailan, wala po kayong nagawang kasalanan sa amin. Kahit maagang nawala si Mama, lumaki po kaming masaya at malusog. Dahil po yun sa inyo. Kaya tama po si Ate Lisette. Na huwag po kayo magsalita ng ganyan. Umiiyak na niyakap ni Jonas sina Nico at Lisette. Aaminin niya na nanghihina siya sa nalaman. Pero alam niyang wala na siyang magagawa. Kaya naman nagdesisyon na siyang kausapin ng isang anak at ang nobyo nito. Mga anak, dito na muna kayo. At kakausapin ko lang sila. Pero pa, huwag ka na mag-alala. Kalmado na ako. Gusto kong marinig kung ano ang plano nila. Lalo na at buntis ang kapatid mo. Nico, hayaan na natin si Papa Jonas. Alam niya kung ano mas makakabuti. Wala namang nagawa si Nico. Nang makalabas na ng kwarto ang kanyang ama, ay bigla na lang siyang hinila ni Lisette sa isang sulok ng kwarto. Dinala siya nito sa parteng malayo sa pinto. Ate, bakit? Anong nangyari sa'yo? Hindi ako sigurado, pero parang may kakaiba kay May. Walang kakaiba, ate. Natural ang katangahan ng kakambal ko. Lalo na pagdating sa kumag na yon. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pakiramdam ko, ginagamitan ng itim na mahika ang kapatid mo. Lumaki ako sa probinsya. Manggagamot din ang kapatid ng papa ko. Ang ibig mong sabihin? Kinukulam ang kapatid ko? Aba, ang lakas talaga ng loob ng kupal na Rick na yan. Hindi pa ako sigurado. Pero nung una kong nakita si Rick, akala ko na malikmata lang ako. Kahit pa nga ang bigat ng nababive ko sa kanya. Anong gagawin natin? Paano yan? Matatanggal pa ba ang kulam sa kanya? Tatawagan ko ang kapatid ng aking ama. Ay, sana lang pwede kahit hindi na tayo pumunta sa probinsya. Ipapanalangin ko yun, ate. Matapos ang pag-uusap ng magpinsan, kaagad na tinawagan ni Lisette ang kanyang tiyahin sa probinsya. Mabilis namang sumagot ito. Pagkatapos ng batian ay sinabi na ng dalaga ang kanyang pakay. Binigyan naman siya ng kasiguraduhan nito na kaya niyang magamot o maialis kay May ang itim na mahika. Masaya namang ibinaba niya ang telepono. Pero lumipas na ang ilang araw ay mas lumalala pa ang mga nagaganap sa bahay. Isang gabi, pagka-uwi ni Lisette ay inabutan niyang nagwawala si May at pinagmumumura si Nico. Lakad-takbo ang ginawa ng dalaga para makapasok na sa loob ng bahay kung saan ay nag-aaway ang magkapatid. Hayop kang bakla ka! Peste ka talaga sa buhay ko eh!
Namatay ka na lang sana nung baby pa lang tayo. May, sumusobra ka na. Lahat ng pagpapasensya ginagawa ko. Ginagawa namin. Kasi pamilya tayo, mahal ka namin. Bakit hindi mo makita yun? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Mahadera kang salot ka. Anong kaguluhan to? Hanggang sa labas rinig na rinig kayo. Ano ba nangyayari? Sabihan mo yung alipores mong salot. Diyan na nga kayo. Nagulat si Lizette sa inasal ni May. Hindi siya makapaniwala na magsasalita ito ng mga ganong bagay sa sariling kakambal nito. Nilapitan na lang niya ang umiiyak na pinsang si Nico at niyakap ito ng mahigpit. Niyakap niya lang at hindi na muna nagtanong. Masyadong mabigat ang mga salitang binitawan ni May. Kaya naiintindihan niya kung bakit ganito na lang ang reaksyon ni Nico. Ate, sinusubukan ko namang intindihin siya. Kagaya ng sabi mo. Pero sobra na eh. Hindi ko alam kung dahil pa rin ba sa kulam o talagang mas mahalaga lang si Rick sa kanya. Tumahan ka na. Kakausapin ko ulit ang tita ko. Baka nakalimutan niya ang usapan namin eh. Ipaaalala ko na lang. Tahan na. Mas kailangan nating habaan pa ang ating pasensya. Bukod sa hinala natin, ay nagdadalang tao na rin si May. Tumangutangulang si Nico at maarteng pinahira ng kanyang mga luha. Tapos parang walang nangyari na nag-post ito na akala mo ay magpapakuha ng litrato. Tipid namang natawa si Lizette. Check ko lang ang sinayang ate ha. Sige, at lalabas muna ako. Kakausapin ko lang si tita para ipaalala sa kanyang naging usapan namin. Nang makaalis na si Nico ay tumayo na rin si Lizette. Kinuha lang niya ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ng kanyang tita na nasa probinsya. Ilang ring lang ay sumagot naman na ito. Hello, Tita Eden? Naaalala niyo pa po ba ang napag-usapan po natin nung isang araw? Sumagot naman ang kanyang tiyahin na nagawa na niya ang ritual. Ngunit mukhang hindi simpleng itim na mahika ang ginamit sa kanyang pinsan. Mahikang hindi magagamit ni Numan. At tanging ang naglagay lang nun kay May ang maaaring mag-alis ng bisa. Sinabi rin ni Eden na matinding gayuma ang ginamit sa kanyang pinsan. At ang tanging paraan na lang nila ay makausap ang nagpataw at makiusap na tanggalin na ang bisa. Hindi po ba kaya ng ibang paraan? Parang malabo po ang sinasabi ninyo eh. Ipinaliwanag ni Eden sa pamangkin na kapag pinatagal pa nila ay maaari ng masakop at maging papet ang kanyang pinsang babae. Kaya kahit labag sa loob ni Lizette ay susubukan niyang kausapin si Rick. Susubukan ko po na kausapin ang sa palagay ko na naglagay sa kanya. Pero hindi po siguro sa ngayon. Salamat po, tita. Lumipas pa ang 3 araw bago nagkalakas loob si Lizette na kausapin si Rick. Nang lumabas ito ng kwarto ay kinuha na niya ang pagkakataon at inaya ito sa labas para mag-usap. Hindi naman nahirapan ng dalaga dahil kaagad na nagpaunlak ang lalaki. Nang nasa labas na sila ay sinabi na niya ang kanyang pakay. Didiretsuhin na kita. Alam ko na may inilagay ka kay May. Iba ka talaga. Maganda. Matalino. Kamangha-mangha. Hindi ko inakala na malalaman mo ang sikreto ko. Mukhang marami kang alam sa mga ganong bagay ah. Rick, nakikiusap ako sa'yo. Tanggalin mo na kung anumang mahikang inilagay mo sa pinsan ko. Minahal ka niya at alam kong may puwang ka pa rin sa puso niya. Kaya kahit na alam ko na ang ginawa mo, ay pinipilit kong sarili ko na tanggapin ka. Para sa pinsan ko. Hindi kaagad sumagot si Rick. Bagkus ay inikutan nito si Lizette at inamoy-amoy pa ang buhok.
Naiirita man ay mas pinili ni Lizette na hindi yon pansinin. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makumbinsi ang lalaki sa kanyang pakiusap. Ngunit napapitlag ang dalaga nang bigla na lang hawakan ni Rick ang kanyang mga braso at marahang itinaas baba yun. Dahil doon ay iwinaksi ng dalaga ang pangahas na kamay ng lalaki. Nakikipag-usap ako ng maayos sa'yo. Kaya huwag mong ilabas ang demonyong natutulog sa loob ko. Mas lalo akong naaakit sa'yo. Ang hot at sexy ng dating mo. Ganyan ka rin kaya kapag dinala na kita sa langit. Hindi ako nakikipaglandian sa'yo. Tatanggalin mo ba ang nilagay mo sa pinsan ko o ipababalik ko sa'yo ang ginawa mo? Well, madali akong kausap. Pwede ko namang ipawalang bisa ang gayumang ginamit ko sa kanya. Pero gusto ko may kapalit. Anong kapalit? Ikaw ang gusto kong kapalit. Maging akin ka at bibitawan ko ang pinsan mo. Mamili ka. Nagpapatawa ka ba? Mas gugustuhin ko pang makipagtuos sa'yo, kaya humanda ka. Matapos sabihin yun, ay nagmamadaling pumasok si Lizette sa loob ng bahay. Pagkapasok ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Hindi dahil sa natatakot siya, kundi dahil sa kailangan niyang makausap ang kanyang tita na nasa probinsya. Kailangan niyang alamin mula rito kung may magagawa pa para kahit paunti-unti ay mawala ng bisa ang gayuma. Nang makapasok na sa kwarto niya, ay tinawagan niyang muli si Tita Eden. Isang ring pa lang ay sumagot na ito. Tita, may problema. Hindi pumayag ang naglagay. Papayag lang daw siya kung ako ang papalit. Tita, may ibang paraan pa naman po, di ba? Kahit hindi bilang lunas, kahit paunti-unti. Sumagot naman si Eden at sinabi sa pamangkin ang nalalaman. Ayon sa tiyahin ay may magagawa sila, pero hindi nga lang biglaan. Nabuhayan ng loob si Lizette sa sinabi ng babae. Ayon pa rito, gabi-gabi niyang dadasalan si May. Ang kailangan lang di umanong gawin ng dalagang si Lizette ay ang araw-araw na pagpapausok sa loob at labas ng bahay tuwing sasapit ang 6:00. Kasabay nun ay mananampalataya siya sa bundok. Sinabi pa nito na may ipapadala itong mensahe ng detalye na kanyang gagawin. Talaga po, maraming salamat Tita Eden. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay inabangan ni Lizette ang mensaheng ipapadala ng kanyang tiyahin. Hindi naman siya nabigo dahil ilang minuto pa lang ay tumunog na ang kanyang telepono. Nang pindutin niya yon ay lumabas ang mensahe ni Eden. Mahina niyang binasa yon. Bukas, araw ng Martes, ay magpausok ka ng insenso na may kasamang asin at lagyan mo ng langis na pinadala ko. Ilibot mo sa buong bahay. Kung may pagkakataon ay mausukan din sana ang pinsan mo. Well, gagawan ko na lang ng paraan to. Ang kasunod na araw, ang pagpapausok ay Biyernes. Sa parehas na araw ay pakainin mo ng pagkaing dadasalan si May. Napaisip bigla si Lizette kung kaya ba niyang dasalin ang Latin na mga salitang kasama ng mensahe ni Eden. Kabado man ay pumasok din sa kanyang isipan na kung hindi niya gagawin ay mawawala ng saysay ang mga ginagawa ng kanyang tiyahin. Kaya ko to. Kailangan ko subukan. Kinabukasan ay ginawa nga yun ni Lizette. Kinasabwat niya rin si Nico para mas magbukhang totoo ang gagawin nilang palabas. Nang sumapit na ang 6:00 ay inumpisahan na nila ang pagpapausok. Inuna nila sa harapan ng bahay, papasok sa loob. Nang matapos na sa sala, ay inisa-isa rin nila ang mga kwarto. Nang sa kwarto na nila May ay pasimple munang pinatakan ng langis ni Lizette ang pausok. Pagkatapos nun ay kumatok siya.
Nakakadalawang katok pa lang siya ay bumukas na ang pinto at bumungad ang nakasimangot na mukha ni May. Ano na naman ang kailangan nyo? Uso ang dengue ngayon, kaya nagpapauso kami ng buong bahay. Papausukan rin namin ang kwarto nyo para hindi lumipat dito. True. Nabalitaan ko nga na sa kabilang subdivision, marami ang namatay sa dengue. Whatever. Dalian nyo lang at nagpapahinga ako. Nakakapagod na pala ang paghilata at pagtambay. Naku Ate Lisette, dapat mas maraming usok at napakalaki ng lamok na namamahay dyan. Tumigil kang bakla ka ha? Lintik na to. Tama na yan. Magpausok na tayo, Nico, para matapos na. Nag-irapan pa ang kambal bago napausukan ni Lizette ang kwarto ni May. Hindi naman yon alintana ng natutulog na lalaki. Patapos na sana sila nang bigla na lang nagsuka si May. Parehas na nagulat sina Nico at Lizette. Gosh! Ano yan? Bakit kulay green? Naku, halika muna sa kusina. Magbumug ka muna at uminom ng juice. Sige. Inabot na muna ni Lizette ang hawak na pangpausok kay Nico at saka niya inalalayan ang pinsang si May. Inalalayan niya ito hanggang sa makarating sa kusina. Dumiretso sa harap ng lababo ang dalawa. Doon ay sumuka ng sumuka si May. Nang kumalma na ang sikmura nito, ay mabilis na inabot ni Lizette ang baso ng juice na kanina pa nakahanda. Dire-diretso namang ininom yon ni May. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Okay na ako. Papasok na ako sa kwarto at kailangan ko magpahinga. Ay, wala man lang thank you. VIP lang ang peg. Ano ka amo dito? Tigilan mo ako, Nico. Hindi ko hinihingi ang tulong niya, kaya wala akong obligasyon na magpasalamat. Aba, talaga naman. Hayaan mo na. Sa loob ng isang buong buwan ay ganon ang ginagawa ni Lizette at Nico tuwing araw ng Martes at Biyernes. Sa paglipas ng mga araw na yon ay napansin naman nila ang unti-unting pagbalik sa normal ni May. Hindi na perpekto ang tingin ng babae sa kanyang kasintahan. Paminsan-minsan ay napupuna na nito ang kilos ng lalaki. Ngunit dahil doon ay nakahalata si Rick. Kaya nang minsang malalim ang gabi ay pinasok niya ang kwarto ni Lizette. Pinagmasdan niya ang babaeng natutulog na walang kamalay-malay sa kanyang pagpasok. Napakaganda mo talaga. Napakakinis pa ng balat mo. Para kang Diyos ang bumaba sa lupa. Dahil sa pagnanasang nararamdaman ng lalaki, ay hindi niya napigilang haplusin ang makinis na balat ni Lizette. Dahil doon ay nagising ang dalaga at nasapak sa mukha si Rick. Napaatras naman ang lalaki. Ay, anak ng kwago! Hoy, Rick! Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Aray, ang sakit nun ah. Anong ginagawa mo dito? May masama kang balak, no? Masamang balak? Ikaw ang nauna. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginagawa mo? Dahil sa'yo, lagi akong inaaway ni May. Kaunting bagay lang, nagagalit na siya sa akin. Oh? Baka nawala ng bisa ang gayuma mo. Tignan natin. Baka sa susunod, ikaw na magmakaawang haplusin ko ang iyong... Hindi na naituloy pa ni Rick ang kanyang sasabihin dahil bigla na lang lumitaw sa nakabukas na pinto si Nico. Galit na sinugod nito si Rick. Dinamba niya ang buhok ng lalaki at pasabunot na niyugyug-yugyug yon habang nagsisisigaw. Manyakas kang tukbol ka! Itong bagay sa'yo! Ito pa! Yun naman ang inabutan ni May. Nagulat ito sa kanyang nakikita, pero sandali lang yun. Dahil wala pang 1 minuto ay naglakad na ito palapit sa nobyo at kapatid. Sa pag-aakalang aawat ito ay bumitaw kaagad si Nico. Natatakot siya na baka mapaano ang buntis na kapatid. Ngunit nagulat silang lahat sa sunod na ginawa ni May. Tama nga sila. Hayop ka!
Ang tagal kong naging bulag sa'yo. Ipinaglabang kita sa pamilya ko. Pinalamon ka ng tatay at ate ko. Tapos nandito ka ngayon sa loob ng kwarto ni Ate Lizette? Ano na naman ang idadahilan mo? Nag-sleepwalk ka? Gasgas na ang linya mo na yan. Ilang beses na ba to? Nung nakaraan nahuli kita sumisilip sa banyo habang naliligo si ate. What? Ano? Hindi pinansin ni May ang dalawa. Nakatuon lang ang atensyon niya kay Rick. Nang walang ano-ano ay bigla na lang niyang sinapak ng malakas ang lalaki at saka sinipa sa kargada nito. Namilipit naman sa sakit si Rick. Habang sina Nico at Lizette na nagulat ay biglang napagtanto ang nangyayari. Ay, finally, natauhan ka na. Nagawa natin, Nico. Natanggal natin ang gayuma. Gayuma? Kaya ba parang mamamatay ako kapag hindi ko siya kasama? Paano? Inamin niya sa akin na ginayuma ka niya. Bukod sa halos mamatay ka na, muntik ka pang maging kriminal. Alam mo bang sinabihan mo sa Nico na sana namatay na lang siya? Ano? Bakit ko naman sasabihin yun? Kahit madalas kami mag-aasara ni Nico, ay magkadugtong kami. Pero, ginawa mo nga bruha. Na-hurt ako ng sobra ha. Akala mo ba? Akala ko talaga. Hindi mo na ako love. Pinagkaisahan niyo ako. Technically, no. Wala akong alam sa nangyayari. Pero these past few days, napapansin ko na hindi ako masaya kapag kasama ka. Nararamdaman ko na maling nasa tabi kita. Yun pala ay dahil ginayuma mo lang ako. Siraulo ka talaga. Lumayas ka rito! Pagkasabi nun ni May ay kinaladkad niya palabas ng kwarto si Rick. Nakasunod naman sa kanya sina Lizette at Nico. Pagdating sa sala, binitawan niya ang lalaki at pumasok sa kanyang kwarto. Ilang sandali pa, bumalik na ito, bit-bit ang lahat ng gamit ng lalaki at saka ito pinagsisigawan. Umalis ka na! Hanggat kaya ko pa magpigil ng galit ko sa'yo! Baka mamaya mademonyo ko at putulin ko yung batuta mo! Alis! Lumayas ka sa harapan ko! Peste! Sinira mo ang pamilya ko! Talagang ginayuma mo pa ako, ha? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Dala ng pagkainis ay tumayo si Rick at dinampot ang kanyang mga gamit at umalis sa bahay na yon. Habang ang tatlong naiwan ay masayang nagyayakapan. Tila ba miss ang isa't isa. Yun naman ang inabutan ng kumakamot ng ulo na si Jonas. Oh, anong meron? Bakit gising pa kayo? Kumalas si May sa yakap ng dalawa at walang pag-aalinlangang yumakap sa ama. Kasabay nun ay ang paghingi nito ng tawad sa kanyang mga nagawang kapusukan. Nabigla naman ang Ginoo at marahang kinapa ang noo, leeg, maging ang kilikili ng anak na babae. Tila ba hindi ito makapaniwala. Papa, sorry kung lagi kitang binibigyan ng sakit ng ulo. And thank you kasi kahit bad ako love mo pa rin ako at hindi ako pinapabayaan. Grabe, sising-sisi talaga ako sa mga pagkakamali ko. Isa pa nga po pala, wala nang ama ang apo mo. Pero swerte ko kasi may lolo pa rin po siya na kagaya mo. Nak, nalipasan ka ba ng gutom? Pa naman, naglalambing ako at nagdadrama tapos ganyan pa sasabihin mo. Napuno naman ang tawanan ng kanilang tahanan. Dahil sa pangyayaring yun, ay mas lalong naging malapit ang tatlo. Lalo na nang mag-anim na buwan na ang tiyan ni May. Laging ipinagluluto ni Nico ang kanyang kakambal. Si Lizette naman ang pinaglilihian niya. Lagi niya itong hinahanap-hanap. Si Lola Ime naman ay panay ang tahi ng mga damit pang bata. Tinuruan din ng matandang babae na magganchilyo si Buntis. Kaya kapag wala pa si Lizette ay nalilibang siya. Nakagawa ako ng bonnet at sapatos. Ang galing-galing ko talaga. Siyempre, mana ka sa akin eh.
May bago pa ba ron? Ang kapal! Tanggapin mo na lang kung gusto mong ibigay ko sa iyo ang empanada ala Nico. Hello everyone! Nandito na ako! Ay, ang aga mo yata ate. Maaga akong pinauwi ni Boss A. Oo nga pala, Nico. Bet mo bang makatrabaho ako? Trabaho? Anong trabaho? Kailangan ko ng PA. Pwede ka? Sayang din yun ha. 12,000 monthly plus weekly allowance pa. Go, go, go! Bet ko yan! Love it! Hulog ka talaga ng langit, Ate Lisette! Habang si Rick naman ay patuloy na sinusubukang gayumahin si Lizette. Ngunit sunod-sunod na kabiguan lang ang natatanggap niya. Bakit ba hindi umiepekto sa'yo, Lisette, ang ginagawa ko? Bakit hindi kita mapasukan? Isa ka ring demonyo katulad ko! Habang masayang nagpapatuloy sa buhay ang pamilya nila Jonas, May, Nico, Lola Ime at Lizette, pati na ang batang paparating pa lang, ay patuloy naman sa pagbagsak si Rick. Dahil sa mga panggagayumang ginagawa nito sa iba't ibang babae ay nakarma siya. Nagkaroon siya ng diferensya sa pag-iisip. Magkaganoon pa man, ay hindi nawala sa kanya ang pagiging mayabang na nagdala sa kanya sa kapahamakan nang minsang sinubukan niyang landiin ang isang babae sa bar. Hindi lang siya nabugbog, nagkaroon na rin siya ng kapansanan. Nalumpo siya at nagkaroon ng iba't ibang sakit sa balat. Sa kahit anong pagsubok na ating kakaharapin, ay may iilan lang na nananatili sa ating tabi upang tayo ay hindi tuluyang malunod sa kumunoy na gawa ng ibang tao. Ilang paalala mula sa istoryang ating napakinggan na sa mga nangyayari sa ating buhay ay huwag natin hayaan na makalimutan ng puso ang pagmamahal natin sa ating pamilya. Ang hindi pagsuko at haba ng pasensya sa taong mahal kagaya ni Lizette ay magdudulot ng maganda, lalo na kung ito ay wagas at dalisay. Ngunit atin ding tandaan na sa mundong ito ay iilan na lang ang tunay. Mas marami na ang nagpapanggap lang at nanggagamit. Maging mapanuri tayo at mapagbantay sa ating papapasukin sa ating buhay. Kaya naman ating pahalagahan ang totoo at iwasan ang mapanlinlang. Laging tandaan na ang kasamaan ay hindi kailanman magwawagi sa kabutihan. Shout out sa ilan sa mga solid na taga-suporta ng mga istorya ni Lola Telang. Isang magandang araw kina Fe Kapulong, Pamela Talaok, Ging Estrada, Ira Acevedo, Marisa Villanueva, Esther Asadon, Irma Sana Mendoza, Janine Mamon, Rebecca Verceles, Joy ng Bataan, Marie Lightworkers 720 ng La Union, Marie Sumading ng Binangonan Rizal, Jessie Testa, Belen Malbas, Bembem Lamata, Riza Bingco, Lily Munar, Natividad Tolibao, Linda Marie Cowley, Alfreda Tamsakdan Alano, Jerry Berden 542 ng Panabo City, Charlene Gumansing, Tambayan ni Arna, Thalia Thalay ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Liza Riano, Violi Leharso, Cecil Sabroso, Marge S. Razon, Estela Cabral da Silva, Rosemary Cao, Jeanette Takazawa ng Japan, Elizabeth Hardenil ng Kawaguchi, Japan. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod mga apo.